Maaari ko ba malaman pangalan mo kaya? Pwede. Si Victor Villa. Ilang taon na kayo kaya? 60. 60. Para sa sa unang katanungan natin, bago pa maimbento ang mga telebisyon at internet, sa anong paraan nyo natatanggap ang balita? Sa radyo. Sa radyo. Pangalawang katanungan natin, anong uri ng mga pangyayari o kwento o karaniwang kinikwento sa inyo ng komunidad? Mga parte sa nangyayari at saka mga parte sa mga kabataan ngayon. Pangatlo, sa anong para nakikipag-ugnayan at ipinagkakalat ng mga taong mahalagang balita o anunsyo? Sa mga kagaya, sa karamihan, may nangyayari ng mga bagyo, sunog, o may anything dumadating sa atin mga kahilingan, hindi natin nasahan, o yan, biglaan lang. Dalawang tanong lang to. Ano ang natatanda ang balita o pangyayari mula sa inyong kabataan? Kagaya yung mga bagyo nga dumadating, tapos yung mga aksidente, mga ganyan, mga car accident, mga motor accident, gano'n. Yan mga nababalitaan ko. Last na tanong na to. Paano ikinakalat ng mga balita sa panahon ng mga emergency o sakuna? Kagaya sa mga radyo, binabalita ng iba, interview ka, kagaya niyan. Siyempre, tatanong-tanong, gano'n, para malaman ng iba. Okay na yan, yun lang yan. Thank you, Pangalan niyo? Romel, Yung ilang taon na po kayo? 64. May tatanong lang po kami na about po sa MIL namin. Sige. Before the invention of TV and the internet, in what ways did you receive news? Radyo. Radyo po. Okay po. At pangalawa pong tanong, what kinds of events or stories were commonly told within your community? Tungkol sa basketball, gano'n. Ganun. Pang third question po, by what means did people communicate and spread important news or announcement? Balita lang. Balita. Kwento-kwento, gano'n. Pang-apat na question po, what was the most memorable news or event you remember from your younger days? Lindol, tsaka yung pagbaha. Okay po. Pang-limang question po is, how did news spread during emergencies or disaster? Mga kwento-kwento lang naman yung mga mga kapitbahay, gano'n. Ayun. Thank you po. Pwede po bang malaman yung pangalan nyo? Flor Carpo, Ilang taon na po kayo? 66. So yung una pong tanong, bago po maimbento yung mga television at internet, sa anong paraan po kayo nakakatanggap ng Radio. balita? Radio. Po. Okay. Pangalawang tanong po, bago pong anong uri ng pangyayari o kwento yung mga karaniwang kinukwento sa inyo ng mga tao? Hindi ako masyado sa anyos kasi ang ko noon, yung mga palabas lang sa... yung mga palabas lang sa radio, ang active ako doon eh. Pangatlong tanong, Mother, sa anong paraan nakikipag-ugnayan at ipinapakalat ng mga tao ang mahalagang balita o anunsyo? Like, Kwento. Halimbawa, tulad ako, may naririnig ako, ganung balita, ikikwento ko sa'yo. Chismis. kumbaga chismis Ba yun? Ay, di ba? Balita naman yun Go. Hindi naman chismis So, yun sa eh. pang-apat na tanong, Mother, ano ang natatandaang balita, natatandaan niyo pong balita o pangyayari mula nung kabataan niyo po? Hindi ko lang, basta ang ang nanay, tatay ko mahilig magkwento noon kung anong nangyari sa buhay nila noon. Tulad yung gera. Yun. Napaikot-ikot lang daw sila sa bundok. Nakikita daw nila yung naglalaban ng mga eroplano. Yun. Okay, Mother, last na to Bongga mo na to. Paano ikinakalat ang balita sa panahon ng mga emerhensya o sakuna? Nabalita pa rin sa radyo yun. Tapos pag, tulad sa nakaparinig ko sa radyo na ganito, tulad yung ibang lugar, binaha, ganon. Tulad yung nangyari sa Ormoc, di ba? So, yun lang naman yung katanungan namin, Mother. Thank you po. Thank you so much po.
According to the interview conducted by our group, four of the elder vision a similar medium of source of information used during their era, which was the radio and verbal news telling. When asked how they became aware of the struggles and issues of their time, they answered that it's primarily through the radio and their parents, who serve as their main source of information since they themselves experienced those The struggles. internet, collecting information was not easy, but it showed how resourceful people were in finding knowledge. They relied on radio, newspaper, and words of mouth to stay informed, which meant information traveled more slowly, but it carried greater weight and value. Unlike today, where everything is just a click away, people in the past had to patiently listen, read, or ask others to learn about important events. This made communication more personal, as families and communities often became the main source of news. Reflecting on this, I realize how privileged we are to quick access to information now. And it also reminds me to appreciate how people before us persevered in learning despite the limitation and pass this knowledge on to the newer generations. Due to limited resources, they found it difficult to access credible news with verified facts, often relying on stories from their parents or grandparents. During the Japanese colonization and the Edo Revolution, they experienced poverty, war, killings, and horrific events. It was a dark period, but they remained strong, fighting despite having little access to information, finding ways to gain knowledge to their advantage.